A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Thank you, choir. Colors of your grace. Okay, ibig sabihin nun, maraming kulay ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo, nang tayo ay inabot ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating kasadlakan sa kasalanan at walang kapag-asa no, sa kapahamakan, inabot tayo ng makulay na biyaya ng Panginoon at tayo naligtas. Pero yung kulay na yan, mga kapatid, ay dumadaloy sa buhay natin. Okay? Halimbawa, ang biyaya ng Panginoon kapag ito'y nahahayag, nakikita, namamala sa buhay natin, ito ay sa pamamagitan ng ating pagkilos, sa ating paggawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Itong ginawa sa VBS, biyaya ng Panginoon yan sa ating mga guro upang sila'y makaabot para sa mga bata pang nangangailangan makakilala sa Kanya. You realize that? No? Itong halimbawa, paggawa natin ng mga pelikula, yung ating aninag, yan ay daloy din ng biyaya ng Panginoon sa lahat ng may kakayanan ay nang gumawa ng pelikula, maging artista, no? Mag-video. Kaya sama-sama ang magagaling na kumukuha ng yan, tinatahi at ginagawang pelikula. Meron pang animation. Okay?
Ang ating Lighthouse Theater Philippines, isang kulay na naman yan ng biyaya ng Panginoon. Okay? Kaya ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ito ay hindi lang tinatanggap, kundi ito'y daloy. Okay? Kaya nagiging pagpapala tayo. For me, for example, alam niyo, ako yung nagpapasalamat sa ating mga men, hindi lang, sa ating mga medical practitioners. Kasi naalala niyo, last week, ako ay medyo tinamaan ako ng dehydration. No? Kaya nandun lang ako sa taas. Thank you kila Attorney Moses, si Brother Eric, si Dr. Robert sa kanilang pag-fill ng pulpitong ito. Okay? At kayo naman, mga pastors men, mga sentinels for how you extended yourself sa isang makulit na regalo alam niyo ba yung regalo niyo sa akin? Ito, yan o, ito, yan o. Ang pangit niyan, ito, isang electric scooter. Ang bihira, ginamit ko na. Maganda ito, Ariel. Ikaw ba yung nag-i-scooter ka? Magpaalam ka kay Mia. Anyway, mahirap nga lang dumaan dito kasi walang brum-brum. Walang brum-brum. Hindi tumatabi yung mga tao. Pero hanga ako sa ating mga medical practitioners, sila Dr. Aika, yung ating mga nurses, no? Of course, si Noemi, thank you Noemi, si Rixam, ginawa nilang ospital yung aking opisina. Yan nangyari kasi ganito. Magkukumpisal ako sa inyo. Birthday ko, di ba? So pumunta kami nila Reza, nila Melda, kumain kami. Nag-dinner kami, buffet. Pagdating ko doon sa buffet, Rene, ang bumungad sa akin, halabos na hipon, ang lalaki. Nasa ibabaw ng yelo. Yelo, ang dami. Dinakot ko ngayon. Kinamay ko, dinakot ko, nilagay ko sa pinggan, ang dami. Sabi ko, luto na naman ito pinakuluan na ito Kulay orange na nga yun tapos pinigaan ko ng lemon. Ayun. Yung mga kasama ko, ako lang ang kumain. Halabos na hipon. Naubos ko yung isang pinggan. Kumuha ulit ako. Mamaya nalapitan ako ng waiter. Sir, gusto niyo lutuin natin? Merong crunchy dyan, lagyan natin ng garlic. Sige. Nagdala pa ulit ng 2 bandehado. Sila na kumain noon. Ayun. Pagkatapos, puro ako seafood, hindi ako nag-steak, wala akong rice, puro seafood. Ayun. Bago ako umalis, bago lumabas, medyo kumukulo na yung tiyan ko. Tapos di naggabi. 2:00 na ng umaga, nakakapito na ako. Wala na, mahina na. No? By 2:30 a.m., nag-chills na ako, iba na. Hindi ko na ginising si Imelda. Tumuloy na ako doon sa ER. Minaneho ko na yung sasakyan. Binalandra ko doon sa harap ng ER yung sasakyan ko. Bumaba ako, diretso ko sa ER. Sabi sa akin ng gwardiya, sir, yung pasyente po, ako. Ayun. Mabuti naman may record ako doon. Dextrose na kaagad. Tapos sabi ng doktor, dumating yung doktor. Siyempre, kabarkado ko yung doktor na yun. Bishop, ano ba yung kulay mo? Bakit, Dok? Anong kulay ko? Hindi ka nag-gold, tinan mo maputla ka. Sabing ganyan. Nagbibiroan kami. Sabi ba naman sa akin, confined ka ilang araw. Hindi pwede. Dok, bukas may kasal ako. May kasal? Paano yan? Huwag ka muna magkasal. Hindi pwede. Paano yung kawawa naman? Ilabas mo ko dito at may ikakasal ako bukas. Ngayon ko, hindi pa pwede. Babalik ako. Ayun. So, ubusin mo muna yung IV na yan. Sige. Tapos paglabas mo, marami kang dalang baon. Nagamot. Ayun. Kaya kinabukasan, nagkasal ako. Habang nagkakasal ako, pigil na pigil ako noon. Siyempre, sa Cavite, no? Pagbalik dito, sabi sa akin ni Aika, Dr. Aika, sabi, Pastor, huwag ka nang tumuloy ng ospital. Doon ka na sa opisina mo, gagawin naming ospital yung opisina mo. IV lang naman yan, tsaka tatambakan ka na ng antibiotic. Kaya ayun. Kaya 3 araw ako naka-IV. Kaya wag na wag kayong kakain sa katakawan.
Lalo yan. Ah. Okay. Bakit ba ganun? Sanay naman ako kumain yan. Binusog mo yung sarili mo, Bishop, na-shock yung tiyan mo. Robert, no? But thank you. I am grateful for our medical practitioners. Kaya-kaya nila eh. I saw Phil. Ayan si Phil. Tayo ka nga, Phil. Kaya mo tumayo. We prayed for Phil. Tapos na yung kanyang operasyon. No? Tinanggal na yung mass. Medyo malaki yung mass na yan. At she has undergone yung first chemotherapy. Alam mo, si Phil, napakatapat niyan. Hindi niya iniinda. Pero napansin ni Noemi na meron na siyang water retention. Ayun. Kaya, you know what? That's the grace of God. And that's what we do. And we put that as grace in the ministry. You understand? Kaya mga kapatid, hindi lang tayo basta church lang. Na para bang pupunta tayo rito, makikinig tayo ng music, makikinig tayo ng preaching, and that's it. Ibig sabihin, as a church, tayo ay kumikilos na sama-sama bilang eklesiya so that we can do whatever the Word of God tells us to do. Like for example, the Word of God tells us to honor mothers. Okay? So tumayo tayo in 1 Timothy chapter 5 and verses 1 to 4, ang ating talata ngayon. Kanina'y binasa na ito. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren. Okay? Itong word na entreat, you see that? Okay? Now, ganun din naman, applied sa verse 2, no? Entreat or treat elder women as mothers. The younger as sisters with all purity. Honor widows that are widows indeed. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home. Ibig sabihin, kapag ika ang mga balo, di ba ang Tagalog ng widow, mga balo, ay may mga anak o may mga pamangkin. Hayaan na ang mga pamangkin at mga anak nila ay magpakita ng kanilang pananampalataya sa tahanan. Ayun. And to requite o kaya magsukli, mag-abot sa kanilang mga magulang. For that is good and acceptable before God. Now think, mga kapatid, because itong sulat na ito ni Apostol Pablo ay ito'y epistola niya kay Timothy. Kaya nga 1 Timothy. Subalit, kaya sinulatan ni Apostol Pablo si Timothy ay sapagkat upang pagbilinan niya kung paanong magpastor si Timothy at kung anong ituturo niya sa mga churches doon sa Asia. Kaya ang ating mensahe sa umagang ito ay celebrating Mother's Sunday as Ecclesia. Now, syempre lahat tayo dito may pamilya. Ang ating mga nanay, dinala natin bilang miyembro ng ating pamilya. But you know what? We are celebrating Mother's Sunday. Kaya nga, hinuhuli natin 1 week after. Sabi ko, Mother's Sunday last week. Now, you can go on ahead and celebrate Mother's Day. Tama? Pero itong pagkatapos niyan, then we come together as a church, as ecclesia. We celebrate Mother's Sunday. At ginagawa natin ito bilang ministry ng church. Amen ba? Para madama natin, ano ba ang church? Ano ba ang ecclesia? Ano bang ginagawa nito para sa atin? You see? Mga kapatid, we need to learn how we should be ecclesia. God, manalangin tayo, dakilang Diyos, maraming salamat po that we can come together, dear God, as Lighthouse Bible Baptist Church and all other churches, Lord, of Lighthouse being related to us na ngayon ay nagseselebra at nagbibigay parangal sa mga nanay. Panginoon, tulungan mo po kami upang matutunan po namin. Magkaroon kami ng kaalaman, ng karunungan, kung paano ina-apply ang iyong salita sa amin, hindi lang bilang mga pamilya,
kundi bilang iyong gawain, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, hindi lang kami nagbabasa ng iyong salita, hindi lang kami umiintindi kung ano yung kalooban, ginagawa po namin ang pinakabilin mo sa amin bilang eklesiya. Salamat po, Panginoon. Make us, Lord, to know and to have wisdom and to have understanding. Thank you for mothers. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Siguro ay maganda na sa inyong, siguro pag-uwi, paglaanan nyo ng panahon, basahin ang 1 Timothy chapter 5 and verses 1 to 16. Yung ating binasa kanina. Okay? Now, marami kasi mga kapatid ang nagbabasa ng Bible and they actually read like the Bible is good for devotion, for meditation. Kaya madalas, mga kapatid, ay kumukuha tayo ng kaalaman para lang sa ating sariling aplikasyon. You realize that? Pero mga kapatid, hindi yang ganun lang ang gamit ng salita ng Diyos, lalo na ang New Testament. Okay? Halimbawa, meron tayong saligang batas. Okay? At gumagawa tayo ng batas. Meron tayong lokal na batas, national na mga batas. Okay? Pero yung mga batas na yan, mga kapatid, ay hindi lang ginagawa ng bawat Pilipino. Kundi ginagawa ng lahat ng institusyon na nangunguna sa ating lipunan. Tama ba? Halimbawa, meron tayong pamahalaan na merong ehekutibo, merong legislatura, merong hudikatura. Ibig sabihin, kumikilos ang lahat ng mga branches na ito sang-ayon sa kung anong tinatadhana both ng ating saligang batas at ng ating mga batas. Tama ba yun, Atty. Moses? Okay. So, ibig sabihin, ang ating mga batas at mga ordinansa ay hindi lang pang individual na mamamayan. Kundi, meron tayong mga institusyon na dapat kumilos sang-ayon sa ating batas. Tama po ba? So, ibig sabihin, ganun din ang salita ng Diyos, lalo na ang New Testament. Hindi lang tayo nagbabasa for our own merit. No. Binabasa natin, pinag-aaralan natin, upang ikilos natin. Hindi lang bilang individual, hindi lang bilang mga pamilya, kundi bilang eklesiya, bilang church. Kung kaya nga palagi kong sinasabi, a lot of churches need to learn how to be church. Okay? Many people know how to go to church, but that's the end of it all. They just simply go. They just simply attend. And when, what? The service is over, they go, but that's the end of what the church is to them. Kalungkot-lungkot yan, mga kapatid. Okay? Kaya there are families who stay as families. Pero mga kapatid, and I'll tell you up front, and I'll tell you categorically, I do not believe that God is honored the way we do it that way. Because if God will be honored, then He would be honored if we observe everything that He has commanded. Ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, sa mga apostoles, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Are you listening? Well, there are commands for us to do being fathers. There are commands for us to do being mothers. There are commands for us to do being children. Tama ba? But, with all carefulness, mga kapatid, tinitingnan natin kung ano ang dapat natin obserbahan mula sa salita ng Diyos bilang eklesiya. Okay? For one, mga kapatid, I have been your pastor for over 30 years. Okay? Now, kaya sa lahat ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay inihahayag, palagi kong sinasabi, mayroong tayong dapat gawin, mayroong tayong ministry, and I enjoin everyone to be part of the ministry. Kaninang umaga, I was listening to a program.
Alam niyo, hindi po tayo katulad ng mga ibang mga churches like Protestants, okay? Mga Lutherans, mga Presbyterians, for all you know, okay? Hindi naman maiiwasan na ilang mga programa sa FEBC ay galing sa kanila. Hindi naman mga Baptist yun. Pero ibang-iba tayo bilang mga Biblical Baptists. For example, kanina siya nasabi, no, ang bawat nakakakilala sa Panginoon ay nagiging member ng church. False. That's false. Ang sabi ng salita ng Diyos, then they that gladly received His word, naligtas na. Were baptized. Thereafter, they became members. They were added to them. So, para sa atin, mga biblical Christians, Baptists, lalo Lighthouse, kung iniisip mo dahil tumanggap kay Kristo, member ka na dito, hindi. You become a member of Lighthouse. After you're saved, then you're baptized. You understand? Hindi na po pinagtatalunan yun. Okay. Pero, alam nyo, ang nangyayari ngayon, minsan, nakakilala ka pa sa Panginoon sa Lighthouse, nabautismohan ka sa Lighthouse, and then you go out, and you are not careful, pero ito mga katuruan na ito ay pinupuntahan mo, pinapalaki yung mga anak mo doon, based on a wrong doctrine. Sinong nawawalan? Kayo. Amen? And I will categorically say this kahit nasa television tayo. Why? Because this is Lighthouse Bible Baptist Church. Amen? It is my solemn and sacred responsibility to preach the word as how it should be preached. Meron pang sinabi, kapag nagbabaptize tayo ng mga bata, we regenerate them. No, we cannot regenerate children. Amen? Kaya nga itong mga bagay na ito, kailangan ipaliwanag. As they are loud in the airwaves and in social media to say this, then we should be loud in teaching this in our pulpits and in our homes. Do you understand? Kaya mga kapatid, we need to learn this. Now, in respect to honor, to honoring parents, in Ephesians chapter 6, ito, mga kapatid, ay sinulat ito ni Apostle Paul doon sa church sa Epheso. Anong bilin niya? Honor thy father and mother. Okay, that's good. But did the Apostle Paul refer to this and just say this na gusto niyang sabihin? No. He had a reference. Ang sabi niya, which is the first commandment with promise. So, to which commandment and promise did he refer to? At binanggit niya pa, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Now, when the Apostle Paul wrote this and included this in his epistle to the church in Ephesus, to all the members there, it must mean that he gives responsibility to the church to do this. Mind you, mga kapatid, itong kautusan na ito ay ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa bansang Israel. Okay. This was written by the Apostle Paul about 60 AD, referring to the commandment given by God to Moses about 1,500 years before. Can you imagine? Ibig sabihin, it was 1,500 years ago nung ito ay isinulat ni Paul doon sa church sa Epheso. And however, he emphasized na kahit ito'y 1,500 years ng batas na binigay sa Israel, it should be something that should be done by the church in Ephesus. Do you understand? Is the Apostle Paul making the Ephesian church a nation of Israel? No, he wasn't. Okay? And these are what are commanded in the law. Halimbawa,
1,500 years before the book of Ephesians came Exodus, chapter 20. Anong sabi dito? Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. This was given by God emphatically and categorically to the nation of Israel. Do you understand? And it must be observed by every family. You know, alam natin mga kapatid, na ang bansang Israel, napaka intact niyan bilang pamilya. Kaya nga patriarchal eh. Okay? Patriarchal. Kasi ang unang pananampalataya ay, of course, dumako kay Abraham. Okay? Tapos kay Isaac. Pagkatapos kay Jacob. Pagkatapos sa kanyang mga anak. Do you understand? Kaya patriarchal. At dumaloy sa bawat pamilya nila. At hanggang sa ang ating Panginoon na ipanganak, mga kapatid, kung babasahin niyo ang the book of Matthew, ang unang-unang presentasyon dyan, yung lineage. Kaya mahalaga yun. Ibig sabihin, ang pag-obserba ng kautusan na ito ay naging totoo sa bawat henerasyon. Are you listening? At hanggang ang ating Panginoon ay ipanganak ni Maria. Okay? And by the way, nung nanganak na po si Maria, okay, ng ibang bata, hindi na siya ibirhin. Andiyan ba kayo? Matapos ipinanganak ng Panginoon. Matapos ipinanganak ni Maria ang Panginoon, nanganak na siya, pero birhin pa rin siya. Pero nung pinanganak niya na, si James, si Jude, hindi na siya birhin. Naintindihan niyo? Okay. So, anyway. No? Naging totoo ito sa lahat ng salin lahi hanggang sa ating Panginoon. In Deuteronomy chapter 4 and verse 40, Thou shalt keep therefore his statutes and his commandments which I command thee this day, that it may go well with thee and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever. And may I say, hanggang ngayon, ang mga pamilyang Israelita, inoobserbahan yan. Naobserbahan nyo ba that since 70 AD hanggang 1948, walang bansang Israel sa mapa? They were scattered. However, hindi nila nakalimutan ang kanilang lingwahe. Hindi nila nakalimutan ang Torah. Hindi nila kinalimutan ang kanilang tribo. Hanggang ngayon, ang mga totoong Israelita, alam ang tribo nila. Alam niyo ba yun? Kung kaya, pinag-iingatan nila ito. Yan ang malaking pagkukulang ng Western countries. Tayo mga Pilipino pumunta ka lang ng Japan, matapos ang ilang buwan, hindi ka na marunong magtagalog. Ganon din sa Amerika. Ang alam ko lang na hindi nawawala ang pagiging Pilipino, mga Batanggenyo. Pagdating dito, alae pa rin Andun pa din But anyway, kahanga-hanga sila. Bakit? Talagang masusi nilang inoobserbahan ang kautusan. You understand? Okay. Ngayon nga itong uri ng karapatan. Alam niyo, si Dr. Melba Magay, napunta rito, and she looked at our ministry. We talked for some hours. Niliwanag ko sa kanya ang ginagawa natin. Humanga siya sa lighthouse. Okay? Sabi niya, alam mo, Bishop, na-obserbahan ko kasi, kahit saan ka pumunta, dala mo lighthouse Hindi ka umaalis sa iyong pagiging lighthouse. Hindi pwede Siguro yung iba, meron silang mga buhay nila na pag lumabas sa kanilang mga nasa trabaho na kung saan na, nakakalimutan na yung church nila.
not those from Lighthouse. Because we are members of this work wherever we go. Amen? Ayun yun. We carry this through wherever we go. Sabi niya ganyan, Bishop, kasi alam mo, itong comprehensive sexuality education, talagang masama ito, itong CSE. Alam mo, sabi ko, Ate Melba, dapat intindihin mo kung saan nanggaling yan. Nung araw, nung mga mga early 2000, dumating dito yung reproductive health bill. Yung reproductive health na ituturo sa DepEd. Laban na laban kami dyan. Nung nasa PCBF pa ako, ayaw na ayaw ko niyan. Okay? Yung unang buhos niyan, nakita ko yung ginawa ng DepEd, 4 na libro. I rejected that. Sabi ko, hindi ko pipirmahan ito. I will never endorse this kay Presidente nung araw. Hindi pumasa. Idinaan nila sa Kongreso. Pumasa sa Kongreso yung reproductive health. Okay? Di nagkaroon ngayon ng platform yung comprehensive sexual education because of the reproductive health. Ganun ba yung kwento niya? Yes. Kaya mahirap pigilin yung CSE sapagkat binigyang daan ng reproductive health. Alisin na natin, hindi lahat ng congressman lulusot yan. Kaya mahirap My point is, kapag tayo, mga kapatid, ay nagpigil ng hina sa mga katotohanan ito, sisingit at sisingit ang ibang katuruan. You understand? Hello? Alam niyo ba ngayon, ang mga anak ninyo, yung mga kabataan ngayon, darating ang araw, wala na kayong karapatan magturo sa kanila They will be left to themselves to make decisions. You cannot even have the authority to bring them to your churches. Why? Sapagkat sang-ayon sa mga katuruan ngayon, mayroong sariling karapatan sila para pumili ng kanilang pananampalataya. Anong gagawin natin? Naisip niyo ba yun? Kaya kapag tayo naging mababaw sa bagay na ito, may mangyayari at mangyayari sa mga susunod na henerasyon. At seryoso yan, mga kapatid. Good? Kaya, sinabi nyo, this is the first commandment with promise. Honor thy mother and thy mother, that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. You know why? Hindi tayo paparusahan ng Panginoon pag hindi natin ginawa ito. Ang magpaparusa sa atin, yung ating sariling kakulangan. Yung ating sariling pagwawalang bahala. Tama? Hello? Alam niyo, kapag hindi natin tinuro ang mga bagay na ito, na ang mga kabataan ay magbigay galang, magrespeto, mag-obserba on how piety should be first shown in the home. You understand? At kapag itinuro na ang bawat batay may karapatan, iiwan ng tahanan, it will not go well with you. Do you understand? Even as I preach today, okay, may mga pamilya sa Amerika na mga mananampalataya na nag-aaway ang mga magkakapatid kung paano pangangalagaan ang kanilang nakatatandang mga magulang. Alam niyo ba yon? I have talked to a number of Christians, biblical Christians in the U.S. Nagkahiwa-hiwalay na yung mga anak nila. Anong ginawa sa magulang nila? Iniwanan. Bahala na gobyerno dyan. Hello? Is it going well? No, it's not. You see? Now, these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you,
that ye might do them in the land whither you go to possess it. Okay? Hear, O Israel. Now, alam nyo, 600 years before the law, bago si Moses, sabi ko kanina, from Paul, sinulat niya yung Ephesians, 1,500 years binigay yung kautusan. Okay, you follow? And now, 600 years before the law, ilang libong taon na yon? That's about 2,100 years na, di ba? You follow? Ando naman si Abraham, the father of faith, and he walked. And during that time, they did not have the law of Moses, but they only had the promise upon which they walked. But they walked faithfully. Amen? Kaya yung panahon ni Abraham, hindi po yun sangayon sa kautusan. Okay? But then, anong sinabi dito? Describing Abraham. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Okay? And then, ang sabi dito the Lord God of heaven, which took me from my father's house and from the land of my credit, unto thy seed will I give this land, and he walked. At alam nyo, kahit dumating si Jacob, o si Isaac, pagkatapos ni Abraham, at ni Jacob, and during the time of Jacob, wala pa rin batas Wala pa rin kautusan. Subalit mga kapatid, inobserbahan nila ang gayong katuruan ng pagpapahalaga sa kanilang mga magulang. Okay? Now, some time ago, about a month ago, I preached about Esau and Jacob. You remember? At kung paano nakuha ni Jacob yung blessing ng kanyang tatay. Sinong tatay ni Jacob? Si Isaac. Okay. At bakit? Kasi ang ginawa ni Jacob, parang yung ginawa sa Senado. Parang gano'n, Kakutsaba pa niya yung nanay niya. Si Rebecca. Teka muna. Ingat kayo. Kasi hindi nyo alam na si Esau, nandyan ba kayo? Nakikinig kayo? Masyado ang hatak ng laman kay Esau. At wala siyang pagpapahalaga sa birthright. Hindi naman maaaring walang pagpapahalaga sapagkat alam nila na mahalagang-mahalaga ang birthright because of the promise of the Lord to Abraham concerning the seed that would come. Pero hindi pinagpahalagaan yun ni Esau. Pakainin mo ako ng lugaw, ng arroz caldo, yun. Akin na muna yung birthright mo, sabi ni Jacob. Sa'yo na yan. Wala naman mapapala dyan Okay. Pagkatapos nun, nag-asawa si Jacob ng dalawa. Kumuha siya sa mga hindi mananampalataya. Kaya gano'n na lang ang pagluluksa ni Isaac at ni Rebecca. At nung makita ni Rebecca na gayon ang katatayuan ni Esau, siya mismo hindi kumbensido na dapat makuha ni Esau yung birthright, yung blessing. Kaya ang ginawa ni Rebecca, sabi niya kay Jacob, anak, ito na, balutin mo na yung kamay mo para gawin mo yan, yung paborito ng tatay mo, and you will get the blessing. You know what? Jacob honored her mother. You see? Anyway, many years passed after. Pagkatapos ni Jacob, bumaba sila sa Egypt, and there they stayed 430 years. And then, Moses came. This truth teaches us, right from the time of Abraham hanggang ibinigay bilang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Okay? Makikita natin ang kahalagahan na hindi
dapat mawala. Then, more than 430 years later, after the days of the patriarchs, the commandments came through Moses. Now, from the commandment ni Moses, came David. Pagkatapos ni Moses, hanggang kay David, is about 480 years. Can you imagine? Mga kapatid, daang-daang taon ang pinag-uusapan natin. The point is, ang punto rito, epektibo pa rin hanggang ngayon. Hindi pa din binabali. Hindi pa din inaaminda. Okay? Hindi pa din, ano yung tawag sa batas na winawalang bisa? Nire-repeal. Kundi ipinagtibay sa mga churches. Okay? Hanggang dumating si David at si Solomon. Pagkatapos ni Moses, that should be about 480 years. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy mother, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Mga kapatid, yan, matibay na pinanghawakan for thousands of years. So, ito pa lang mga kapatid, we realize that we have something before us na hindi dapat baliwalain. Andiyan ba kayo? Okay. Alam niyo, minsan iniisip natin, yun bang ang pinakamahalaga, save ako. Dahil save ka, panghawakan mo to. Yun ang mahalaga. Mahirap yung save ka lang. Tapos na lahat. Wala kang testimony. Walang luwalhati ang Panginoon sa iyo. Hindi ka nag-oobserba ng mga batang ito, ng mga bagay na ito. Okay? Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Nasa Bible ba yun? It is. Kanina alam niyo, nakikita ko itong mga nakatatanda rito, nakatayo Diba? Kinukuha sila ng picture. Nagbibilang ako kung gano'n nakatagal yung iba, tapos nagpapakilala pa yung iba. Matagal, naawa na ako sa mga nakatayo dito, matagal na Oo. Kulang na lang, ilabas niyo yung mga, ano ba yung mga ugat dito? Mga varicose. Oo. Kaya sabi ko, itigil na muna yung mga phone. Yun lang talagang official na camera, kasi matagal na Amen? Yung mga ganyang pangangalaga. Ako natutuwa ako kay Nanay Esther Villasor. She's here. She's the oldest woman here. 96 years old. Nay, tama ba? 96 years old. Sabi ko, kanina, bakit hindi na lang paupuin si nanay? Sabi, Pastor, yun ang gusto niya. Umakyat doon. You see? Di ayos naman yun. Pero you know what? What we're saying here is, what we do is not simply a celebration. What we do is not simply according to a day. What we do here is a ministry. According to God's grace. Ayaw ko mga kapatid, na ang bagay na ito ay magiging ritual na lang. And look forward to next year. Even more, pag-ibayuhin natin the kind of ministry we extend to our moms. Buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Amen? You see, ito, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Basahin natin yan. So, let's go back. Ephesians na. Lumalabas nito, itong sinulat ni Paul was already in effect more than 2,000 years.
before the writing of this. And from the time Paul wrote this, in the year 60 AD, until today, nakikinig ba kayo? Ha? It's almost 2,000 years. In effect, itong katotohanan ito has been placed on humans for now 4,000 years. And no one here should tell us, Pastor, luma na po yan, hindi na effective yan. Nakikinig ba kayo? Ang sinasabi ko, pag-ibayuhin pa natin sa Lighthouse bilang ministry. Because of the grace of God in us. O ngayon pa lang ako magsisimula. Yun yung history. Minsan, nagpipreach tayo rito, wala kayong kamalay-malay kung saan nanggaling. Ngayon, alam na natin kung saan nanggaling. Tama? Rebuke not an elder, but treat him. Okay? So the word treat, entreat. Ang sabi dito treat elder women as mothers. Napaka-oriental natin dito, no? Kaya nga, alam nyo maganda, minsan talagang ina-adapt natin nanay, di ba? Nanay Esther, nanay Tess, no? Nanay Esther Morales. Para hindi bagay, no? Nanay Marie, di ba? Pero okay lang yun. But hindi naman kinakailangan formal ka magtawag ng nanay. Ang uso yata ngayon, tita no? Tita. Pwede naman yun. The younger ones naman, as sisters. Oy, sister! Okay naman yun. Di ba? Sister Imelda? Hindi. Okay. Bigyang parangal ang widows, lalo na widows indeed. Ano yung sabi ng widows indeed? Pag sinabing widows indeed, wala na. Naubos na. Naubos na yung mga alaga sa kanila. Nakikinig ba kayo? Nung araw meron yan Okay? Kasi sa kalagitnaan ng persecution ng araw, ang unang talagang pinapatay ng empire ay mga asawang lalaki. Ayun yun. Okay? Kaya nagkakaroon ng widows indeed. Yung wala nang maasahan. But if any widow have children or nephew, kung meron naman mga widow na meron mga anak at mga pamangkin, let them, sino yung them? Di yung children or nephews. Tama? Let them learn first to show piety at home. Hindi ba ministry yun? Tama? Paano sila matuto? Ituturo ba ng gobyerno sa kanila yon? Ituturo ba ng eskwelahan yan? Ituturo ba ng DepEd sa mga bata to show piety at home? Pananampalataya? No? To observe yung kanilang relihiyon sa tahanan? Hindi. Hindi nga naniniwala sa relihiyon yung DepEd ngayon Tama ba? So sino magtuturo niyan? Kundi ang institusyon ng ating Panginoon. And to requite. Anong ibig sabihin ng requite? Their parents. Requite. Mamaya. For that is good and acceptable before God. Well, para sa pakanan ng mga iba, naglagay ako dito ng ilang talata drawn from ito. Kinuha ko ito sa version ng Complete Jewish Bible. Treat older women like mothers and younger women like sisters with absolute purity. Walang kabastusan. Amen? Okay. But if a widow has children or grandchildren, first let them learn to do their religious duty, to their own family, and thus
repay. Yun pala yung ginamit the word repay instead of requite. Some of the debt they owe their forbears. Why? For this is what is acceptable in the sight of God. Hindi naman sinasabi na magbilang ang mga magulang. Ang tinuturo dito, magkaroon ng galang. Tama ba? Magkaroon ng concern. Tama? Nakikinig ba kayo? Ha? Magkaroon ng pag-abot ang mga magulang sapagkat it now becomes a duty according to faith. Alam niyo, we need to look at this in the light of what we are as an ecclesia. Okay? Now, meron pang iba. Now, she that is a widow indeed and desolate, yan no, wala nang maasahan. Siya nabalo at wala nang maasahan. Wala nang anak, walang pamangkin o mga apo, nagtitiwala na lang sa Panginoon. And continueth in supplications and prayers night and day. Pastor, kasi may ayuda naman ng gobyerno. Sana nga, Rene? Kaso napunta naman sa Ghost Project. Ano nga asahan natin? And these things give in charge. Anong sabi ni Paul kay Timothy? Ikaw na pastor, pangalagaan mo ito, that they may be blameless. Kaya ang hirap maging pastor eh. May lahat naman ng concerns. Diba? Kaya alam nyo, ewan ko ba, sabi, pastor, siguro dali ng trabaho. Palit tayo. Gusto mo? Oo. Sa Lighthouse, pag pastor ka dito, wala, kahit na pwede ka dapat eh. But, if any, provide not for his own, especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse. Anong Tagalog niyan? Mas malala pa sa isang infidel. Ano yung infidel? Walang kahit na anong pagkilala sa Panginoon. Tama? Meron palang ganyan sa Bible. Matagal na. Let not a widow be taken into the number under 70 years old. Okay. Ilan yung 70? Sabi sa akin, 60. Hindi, 60 lang. 1 is 20. 3 is 60. Alam nyo, kahit sa Bible, yung senior, nandyan na yan eh. Ibig sabihin, let not a widow, kung wala pang 60, bilang pastor, Timothy, do not take them into the number na aabutin ng church. Okay? Having been the wife of one man, well reported for good works. Tinan mo, hindi lahat gayon. Magkaroon ka ng ministry, pero mamaya, tinan natin. If she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work, then take them in. Do you understand? Nagtuturo si Apostle Paul ng pamantayan para gumawa ng ministry sa mga seniors yung church. Tama? Okay. But the younger widows refuse. Kung widow nga, pero wala pang gayong edad, for when they began to wax wanton against Christ, they will marry. Having damnation because they have cast off their first faith. And withal, they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but being tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. Ayan. So, hindi lahat ng widows ay kinakailangan
sustentuhan ng church, ng eklesiya. Lalo na yung mga walong pakundangan sa kanilang testimony. Nandiyan ba kayo? Ano-ano yan? Abay, ikot ng ikot, kung saan-saan napupunta. Idol, tattlers, busybodies, speaking things which they ought not. Ano ibig sabihin yan? Chismosa. Okay? Tattlers. Hindi pala bago yun. Hindi, matagal na yun. Okay? Lalo pa, yung mga taga-Epeso. Alam nyo, matatalino yung mga taong yun. Mga pilosopo yun. Okay. I will therefore that the younger women marry. Bear children. Guide the house. Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them. And let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. So tinuturuan tayo dito kung paano gumawa ng ministry as a church. Amen? Now, kaya ko ito binubuksan, mga kapatid, because we might enter such conditions. Amen? May kinakailangan, gisingin na natin ang lahat. Gisingin natin, mga kapatid. Ngayon, minsan iniisip ko, di ba karapatan naman ng mga bata magsarili? Yes. But don't act like you're an infidel. Don't act like you don't honor your moms and your parents. Pangunahan tayo sa lahat ng bagay because of what the epistles to churches tell us. Amen? Alam niyo minsan, siyempre, kapag nandito tayo, paparangalan natin. But this is just for a day. Mga kapatid, huwag nawang mangyari na ang ginagawa natin dito ay pagpapakita lang sa isang araw. Amen? Sapagkat kung ministry ito, lahat ng araw ito. Now, we celebrate Mother's Sunday as a church. We do not do this because the world does. Let the world do their thing. Kaya nga last week yun Not because it is simply a Filipino tradition, but because as a church, the apostles, through their epistles, instruct us. You see? Now, alam niyo mga kapatid, siguro mamaya tutuloy ko ito. But my point is this, nakita natin ang kabuuan ng instruction na ito, ng epistle na ito sa Church Epheso. Which, because we are an ecclesia, then we take. Amen. Alam niyo, kayong mga nanay at meron kayong mga anak na hindi niyo na maintindihan, you should appreciate this preaching. Tama? Nasa Bible yan kanya nga lang, bakit mag-aantay ka pa ng preaching na ganito para ma-realize mo? Good? Minsan nagsasabi, Pastor, di ba dapat maligtas tayo? Hindi. Ang daming ligtas na hindi naman parang ligtas ang kilos. Yun ang ayaw natin. Kung ligtas ka, ipakita mo ang pagiging ligtas mo. Kaya nga mahalaga yan. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Let's stand and pray. Heavenly Father, thank you. Panginoon, siguro hindi namin alam na mayroon palang ganitong bilin, mayroon palang ganitong dapat obserbahan ng mga churches.
sapagkat ito'y nasa iyong katotohanan. Lord, meron naman kaming balakin sa mga buhay-buhay namin. We don't take that out. But Lord, you have done everything for us. And your grace is sufficient and strengthening for us to be able to do. Tinuturuan niyo kami, Panginoon, ng dapat namin gawin. Dapat makita sa aming buhay bilang eklesiya. And Lord, we realize it takes your grace for us to be able to do this. And I do pray that each one of us this morning will have that humility to come before you. Lord, because you give grace to the humble. So help us, Lord, today. We come to you not simply as individuals. We come to you not simply as families, but we come to you as a church, as ecclesia. Thank you for your word. As every head is bowed and every eye is closed. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.